ay 1,091. what the Wow! Grabe yung revenue ni Kang Ngiti Mahamay sa day 4. Siguro ko isa ka sa natuwa at napawaw tala or nagulat sa naging revenue update ni Bay Japper kagabi sa day 4. So 1,091. So ito na kaya ang pinakamalaking revenue ni Kang Ngiti sa day 4? Kasi Mahamay, sa totoo lang, sa mga hindi nakakaalam or bagong pasok pa lang sa or nakasubscribe kay Kang Ngiti or matagal ng subscribers ni Kang Ngiti, halos 3 beses na po siya napapasali dito sa pa-challenge ni Bay Japper. Unang-una yung Super 8, tapos yung Battle of Champions. So collective yun ng mga nag-champion every month sa pa-challenge si Bay Japper. At the same time, ito yung Team Amihan. So titingnan po natin Mahamay yung kung ano ba ang may pinakamalaking revenue si Kang Ngiti dun sa tatlo na yan Mahamay. Ako ang ginawa ko is kinumpile ko Mahamay, nagano ko parang nag-backread ba ako sa YouTube channel ni Japper sa mga live stream, sa mga revenue update niya. At kinuha ko lang po yung parang spare vlog doon na tungkol kay Kang Ngiti regarding sa day 4 na revenue niya sa sinalihan niya. At the same time Mahamay, meron doon na hagip na day 5. Kasi mamaya Mahamay, mag-update na si Japper sa day 5 at titingnan natin Mahamay kung kaya ni Kang Ngiti i-beat or nabit na ba ni Kang Ngiti yung pinaka day 4 na revenue tsaka yung day 5. So kasi may ilang mga viewers tayo at supporter ni Kang Ngiti nagtatanong kung pumasok na ba yung pakulay nung siguro mga last 2 nights. Dito Mahamay, malalaman ninyo dito sa vlog. I-explain po natin Mahamay at the same time Mahamay, kinuha ko rin yung pinaka final update ni Kang Ngiti dun sa previous 2 challenges niya, kung kaya niya ba i-beat sa ngayon. So i-assess po natin para malaman nyo po as early as now, para mas lalo nyo pong masuportahan si Kang Ngiti at baka sakali Mahamay na siya mismo ang makabreak ng kanyang sariling record dito sa Sword Family Mahamay. So let's dig in Mahamay. Ipi-play ko na ang unang video tapos i-explain po natin mga kamay sa inyo. kay Kang Ngiti tayo. Si Steph. Kahapon si Steph ay na-break niya yung record kahapon sa in 4 days. Kasi ang naipon niya kahapon ay $853. Wow. Ngayon, si Steph or si Kang Ngiti ay nakaipon ng $1,347. Woo! Grabe! So, yan po ang pinakamalaking revenue in 5 days sa lahat ng nagdaang challenge. So, na-break niya po ang record sa in 4 days pa lang na-break niya ang record ni Marjorie. Lalo na ngayon 5 days. Grabe! So yun Mahamay, napanood nyo yung in-insert natin na video. So halos number 1 lahat si Kang Ngiti. Day 4 na revenue update ni Bay Japper dun sa Super 8, 853 po ang nakuha ni Kang Ngiti noon. So that was 2 years ago or 1 year ago Mahamay. So kung ikukumpara nyo sa ngayon, mas lamang siya sa ngayon Mahamay. 1,091 versus dun sa 853. So ibig sabihin Mahamay, siya pa rin ang may talagang may hawak ng record when it comes sa revenue sa day 4 Mahamay. Tapos at the same time Mahamay, nabanggit ni Bay Japper dito yung revenue niya sa day 5, which is 1,347. So kaabang-abang to Mahamay kasi 1,091 siya kagabi at mamaya pag nag-update si Bay Japper, titingnan natin kung mabibreak ba ni Kang Ngiti yung previous na hit niya na 1,347 kasi siya din ang may hawak ng day 5 na pinakamalaking revenue sa buong Sword Family Mahamay na pinasali ni Bay Japper sa pa-challenge. So let's see Mahamay kung pumasok yun. I think Mahamay, sa akin nga tansya ko baka pumalo si Kang Ngiti ng
hindi na bababa ng 1.5. So baka ma-break niya mamaya sa day 5 na revenue ni Bay Japper. So kaya grabe. Ano pa lang ngayon may September 7. So talagang kailangan mas wag na natin tong pakawalan. Mas ituloy pa natin yung suporta kahit sinasabi ni Kang Ngiti na tama na gato ganyan. So kumbaga keep on supporting, sabi nga ni Bay Japper. Pag talagang gusto niyo supportahan niyo po all the way hanggang sa matapos ang challenge. So anyways dito na tayo sa sa day 4 naman sa BOC, sa Battle of Champions. Titingnan natin kung magkano ang nakuha niya na revenue doon. Kung naibit ba ni Kang Ngiti previously or mas mataas pa mas mataas pa ngayon. So let's see insert ko ang video mamaya. Number 1 ay walang iba kundi si Kang Ngiti! Yon, si Steph. Kahapon, si Kang Ngiti ay nakaipon ng $370. wow. Ngayon, si Steph ay nakaipon ng Wow! 583! Woohoo! Woohoo! Advance ng 1 day. Naka-advance na siyang araw. $583 ang naipon ni Steph. At sa peso, si Steph ay meron ng 32,379 pesos. Galing! Yung napanood nyo ang in-insert ko. So day 4 na revenue niya sa Battle of Champions, 583 po ang nakuha niyang revenue doon. At malayo po dito sa current niya na sinalihan sa Team Amihan, halos kalahati So ngayon, ang rason doon bakit yun lang ang nakuha na revenue ni Kang Ngiti na 583 is just because yun po ay revenue sa Pure Vlog. Ganun po katindi. Kaya binabanggit ko sa inyo pagdating sa suporta sa pakulay, at the same time pagdating naman sa vlog hindi talaga matatawaran ng suporta na binibigay nyo po Kang Ngiti. Ito Pure Vlogs po to. Sa totoo lang, during this time na napasali si Kang Ngiti sa BOC, sa Battle of Champions, nagkaroon nga to ng slight issue dahil pina-off ni Japper yung perks, yung super chat, super sticker, tapos yung membership. So nagka-issue doon si Kang Ngiti doon sa membership kasi nga ang they thought na inon ni Kang Ngiti yung membership, parang nasagasaan ni Kang Ngiti yung date ng finalization ni Japper na dapat naka-turn off lahat. So kumbaga akong naging tulay na parang witness na hindi naman kumbaga walang penalty or violation na nagawa si Kang Ngiti during that challenge sa Battle Champions para ma-kick out siya. So anyways eto Pure Vlogs 583. So ganun pa man 4 days pa lang at grabe ang nakukuhang resulta ni Kang Ngiti during that time So hopefully may beat niya yung revenue niya dito sa Pure Vlog. So let's see tapos meron akong i-insert dito na syempre i-check natin yung naging final revenue niya dun sa Battle of Champions tapos dun sa Super 8 para at least mag-gauge natin kung kaya niya ba i-beat sa ngayon yung revenue niya sa final update na dalawa. So insert ko muna yung isa tapos insert ko yung pangalawa. At syempre ang ating number 1 ay walang iba kundi si Kang Ngiti! Yon. So kahapon ang naipon ni Kang Ngiti ay kahapon $7,191. Ngayon, ang naipon ni Kang Ngiti final update ay $7,668. Yan ang pinakamalaki sa lahat na nagpasa niya si Marjorie. Wow! At sa peso, si Kang Ngiti ay meron ng $422,580.
422,583 pesos. Uy, kinapos. Alright, number 1, syempre ang ating number 1 at ito lang, no? Ito lang ang kaisa-isang nakagraduate sa challenge nating $3,000. Walang iba kundi si Kangiti or si Step Official Vlogs. Congrats. No, so yan, si Kangiti lang po ang nakagraduate sa ating Battle of Champion. Kahapon si Kangiti ay nakaipon ng $3,305. Ngayon, ang naipon ni Kangiti ay $3,466. ah, $3,466. $3,466. Woo! Congrats! At sa peso, si Kangiti ay meron ng 196,834. 196,000. Wow! Wala mo, di na mag-200. 200. Congrats. So yung mga may napanood nyo na yung dalawang final update na sinalihan ni Kangiti previously. So yung una mga may is yung sa Super 8 na umabot halos $7,000, which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, 400,000 po yan mahigit. Gross po yun mga may. So dun kumbaga na talagang naukit mga may sa history dito sa Sword Family na si Kangiti ang may pinakamalaking revenue na nakuha sa loob ng isang buwan sa pa-challenge ni Japper. So wag na natin include si Japper kasi iba naman po yun. Yung sinali lang ni Japper mga kamay. Si Kangiti po until now ang title holder sa record na yan. So doon naman mga kamay sa BOC sa Battle of Champions, siya lang po ang nakagraduate sa 3K na pa-challenge ni Japper when it comes sa pure vlogs po mga kamay. So around 3,000 plus po ang nakuha ni Kangiti doon at that's around almost 200,000 po na gross. So sa ngayon mga kamay, pagka tinotal niyo yun mga kamay, almost 200, 400, 600,000 po ang nakuha na total gross income ni Kangiti before. So ang tanong ko, kaya ba ni Kangiti na ma-break yung 400k during this time na nasa Team Amihan siya? So comment nyo mamay kung kaya, pero ako mamay sa assessment ko is posible na mangyari na ma-break niyang 400. So pag hindi man, siguro ko yung isa ang pwede niya ma-break mamay, yung almost 200 dun sa Battle of Champions. Medyo madugo-dugo mamay 400k, pero sa tingin ko posible kasi maaga pa lang maaga din makagraduate si Kangiti sa 1.5. So almost 1 week pa lang po mamay graduate na yan. Kaya ang habulin ni Kangiti at sa mga supporter ni Kangiti mamay, nagpapakulay ka man, nanonood ka ng vlogs, tuloy nyo lang po ang suporta kay Kangiti hanggat hindi po natatapos yung pa-challenge na to. Yun po ang ang sinasabi ko. Tapos sinasabi din ni Japper. So kumbaga makagraduate siya ng 1.5 as early as now. Tuloy lang po mamay. Tingnan natin kung hanggang saan yung suporta na may bibigay nyo ay Kangiti, kasi at the end of the month mamay, kung ano man ang makukuha ni Kangiti na revenue dito sa pa-challenge ni Japper sa Team Amihan, syempre ang magbebenepisyo nun is si Kangiti mismo at ang family niya. Pero mamay, yung kagalakan at kasiyahan mamay is hindi talaga matutumbasan pag nakita po yun na nagbuga ang suporta po ninyo kay Kangiti sa Team ko Bunoto. So yun po mamay, kakaiba po yung kahit nasabi natin hindi nyo po parang personally nakuha nyo, pero yung achievement kasi ng sinuportahan nyo mamay, parang kayo na rin pong nanalo dito sa pa-challenge. Kasi ako kahit na content creator ako at syempre sinusuportahan ko sila, nanonood ako sa mga content creators mamay, ay iba ang feeling mamay pag once na nakita ko ng achievement ng isang content creator na sinusuportahan ko po. Kumbaga iba ang feeling mamay. Kumbaga
kung masaya sila, mas masaya ako mamay kasi iba yung impact na binigay po natin sa kanila mamay. So, kumbaga, yun ang ano ko mamay, yung ano ko sa sarili ko. So, baka kayo ganun din. Kaya keep on supporting si Kang Ngiti, tapos yung mga ibang content creators na mga mamay na sinusuportahan nyo para mas malaki yung chance sila na yung nga makakuha ng mas magandang revenue ngayon at sa mga susunod na mga pa-challenge ni Badjaper. So that's it. At least napakita ko sa inyo mamay yung history ni Kang Ngiti previously tapos sa ngayon. So let's see kung kaya niya ma-break this month yung record niya dati. Salamat po mamay sa suporta.